yung requirement para sa panunungkulan sa gobyerno, sa pribadong sektor, at sa mga paaralan, yan po ay valid, constitutional. Kasi... sabi ni Mig Nograles, unconstitutional. Sabi ni Roque, constitutional. Kanino kayo maniniwala? Sino mas credible? Si Nograles o si Attorney Roque? Pero pa-explain ni Attorney Roque bakit constitutional. Kasi para kay Migs, unconstitutional eh. Parang hindi daw ito maganda. Ginamitan niya pa ng jurisprudence against po ito sa batas. Ngayon, pakinggan natin ang explanation naman ni Attorney Roque. Balanse ng Estado ngayon, yung banta ng pinagbabawal na droga at saka yung karapatan ng mga mamamayan nga para magkaroon ng privacy. At sabi nila, kung ito naman ay requirement for continued employment, may karapatan ng gobyerno na masiguro na walang drug addict sa gobyerno. Galing nyo talaga, SMNI. Kung itong nirarason ng ating mga kongresista, tinatawag o tinagurian ng mga young guns dyan sa Kongreso, attorney, na unconstitutional. So meaning na hindi sila sumasang-ayon dito sa ipinapanukala. Sa manunood ng replay pakilagay nyo nga, kayo ba, ngayon, yung mga nanonood ngayon sa live, at manunood ng replay, pakilagay ninyo. Tingin nyo ba yung panukalang ginagawa ni Pulong Duterte, Congressman Pulong, na mandatory drug test ay constitutional or unconstitutional? Pakilagay po natin at pakinggan natin to sasabihin ni Attorney Roque. Isinusulong na panukala ni Congressman Pulong Duterte na sasailalim sa hair follicle drug test o drug test yung mga kakandidato para sa eleksyon. Ibig bang sabihin ito na hindi na pwede silang gumawa ng panibagong batas dahil may desisyon na ang Supreme Court at mismong sila bilang isang mga lawmaker ay isasantabi na lamang itong ganitong panukala? Ito sabi ang ginagamit ngayon, yung jurisprudence, binanggit ni Jade. Ni Idol Jade. Yung jurisprudence na ginagamit dahil may desisyon na ang korte about it. Tingnan natin paano sasagutin ni Attorney Roque. Well, gaya na akin sinabi, ang desisyon ng Korte Suprema dito at sa Amerika, hindi po pwedeng dagdagan yung mga kwalifikasyon para tumakbo sa isang eleksyon. Kaya, dun sa kasong yun, sinabi ng Korte Suprema, yung additional requirement na drug testing para sa mga kandidato ay labag sa saligang batas. Pero, ang Korte Suprema dito at sa Amerika nagsabi rin, kung ito'y magiging requirement para sa panunungkulan sa gobyerno, sa pribadong sektor at sa mga paaralan, yan po ay valid, constitutional. Kasi binabalanse ng Estado ngayon yung banta ng pinagbabawal na droga at saka yung karapatan ng mga mamamayan nga para magkaroon ng privacy. At sabi nila, kung ito naman ay requirement for continued employment, may karapatan ng gobyerno na masiguro na walang drug addict sa gobyerno. Maliwanag. Ang sinasabi nung batas kanina, yung jurisprudence na binanggit nila Migs, ay hindi mo pwedeng dagdagan ang qualification para ikaw ay makatakbo. Pero ang sinasabi ni Attorney Roque, kung ito naman, una ay makakadagdag sa continuous employment, halimbawa sa gobyerno, magtatagal ka dyan bilang politiko, at ito naman ay magdudulot ng kabutihan, binabalanse po yan ng Estado, binabalanse po yan ng Korte. Meron din pong jurisprudence na pwede na magkaroon ng mandatory drug test. Ayan. So dito na lang yung mga abogado, paano nila i-interpret itong mga jurisprudence. Pero sa madaling salita, ang point ni Attorney Roque ay nangingibabaw yung pangangailangan o yung ano yung dapat na makakabuti para doon sa bayan, especially yung continuous employment. Siyempre, magtatagal ka bilang politiko. Hindi ka lang naman dyan contractual na 2 months, 3 months, di ba? So, pwedeng madagdagan at tama po at constitutional yung sinasabi ni Pulong Duterte according to Attorney Roque. Yan. At ganun din naman yung mga nag-i-empleo sa pribadong sektor. Kapag kasi drug addict ka, anong gagawin yan? Tama. Diba? Alam mo, ang mga
drug addict, putukin. Anong putukin? Hindi naliligo. Ang bilis. Ang iksi ng ang iksi ng pasensya. Delikado po yan. Baka mamaya magwala pa yan, no? In a state of, ewan ko ba, mag-amok yan dahil hindi naman imposibleng nag-aamok yung mga adik kapag hindi sila nakakakuha ng kanilang gamot, nung kanilang bisyo, no? So yan po ang sinabi ng ating Korte Suprema. Yan naman po ay sang-ayon sa saligang batas kung para sa empleyo sa pribado at pampublikong mga... Kung ito ay para sa empleyo o ikaw ay magiging empleyado or pribado at public sa private and public, ano ba sila? trabaho at sa eskwelahan. Yung panukala ni Congressman Pulong is mandatory na every 6 months yung lahat ng mga elected na, so ibig sabihin nakaupo na, tsaka yung mga inappoint niya ng mga opisyal, isa sa ilalim sa hair follicle. Hindi ito yung maghahain pa ng COC. Yun yung diniklara na unconstitutional. Yun nga hindi naman para sa eleksyon ito. Yung mga nanunungkulan na sa gobyerno, whether be it halal o tinalaga sa gobyerno. Ayun, halal. Okay. Naintindihan nyo na ang difference. Okay? Yung panukala ni Pulong Duterte ay every 6 months. Hindi po dinadagdagan ang requirements para ikaw ay makatakbo sa election patungkol sa drug test. Kasi yun po yung ginamit na jurisprudence nila Congresswoman Migs Nograles. Hindi mo yung pwedeng dagdagan yung requirements para makatakbo ang isang tao sa eleksyon. Hindi po, hindi dinadagdagan ni Pulong. Ang dinadagdagan niya, yung pag ikaw ay nanalo na, every 6 months, kailangan ka na mag-mandatory drug test. Kasi nga po yan, ginagawa sa private at sa public. Naiintindihan na po natin ang pagkakaiba. Attorney Migs, ako po hindi abogado. Pero na-interpret ko ang sinabi ni Attorney Roque. Maliwanag na ba sa inyo mga congressman na mga mambabatas na hindi maintindihan ang batas? Huwag nyo nang paulit-ulitin na hindi pwedeng dagdagan ang batas patungkol sa pagtakbo. Hindi po yung pagtakbo ang dadagdagan, yung after every 6 months. Pero mas may maganda dyan, Attorney Roque. Ano? Huwag na nating iboto kung ayaw mag-voluntary drug test. Di ba? Ba't pa natin pauupuin? Hirap paalisin eh. Iwas budol na po tayo. Yan, Wala pong masasama doon. Yes, walang masama. Kung walang itatago, di magpatest. Yung mga ayaw, ang tanong, Sabi, drug driver ng bus, may drug test eh. Totoo naman, Bong. Ay, siniloloko na kayo ni Attorney Roque. Tingnan mo, nagiging katatawanan kayo. Alam mo, sinabi ko na yan eh. Even before the 2022 election. Kung si Marcos, hinarap niya na ito, tapos na ito. Ayaw harapin eh. Ngayon, nagiging katatawanan kayo. Katulad ng mga pulis na nagmamarcha dyan sa tapat ng Davao, sa tapat ng KOJC. Nagiging katatawanan kayo. Pati tuloy, yung mga bangag vloggers, hindi na nila alam paano i-discuss yung drug test na yan. Iwas na sila. Yeah. Tinatawanan kayo ni Attorney Roque. ano kayang dahilan? Yuha, why not drug test? Di ba? Ito, Simple lang attorney, wala akong nakita sa sa John Hopkins, pero meron akong nakita dito sa American Addiction Centers. Dandararan! Okay, basahin. Ito ang epekto ng pulburon! Ito. Ano report ng pulburon? Emotions and mental health. Sabi dito, Epekto sa pag-iisip. emosyon at mental health. Sabi dito, both freebase or yung crack at powdered cocaine can cause long-term damage to mental health which appears in the form of mood or emotional disturbances. Pagbabaliw In short na na. nakaka-apekto. Pagbabaliw, Attorney Roque. Sa salita ni PRRD, buang. Baliw sa'yo, buang kay PRRD. Sa paiba-ibang mga moods at saka sa kalusugang mental. Hindi, putukin talaga yung mga yan. Mga adik, putukin yan. Magagalitin yan. Hindi uso sa kanila yung patience. Yung, baka may tamaan. Nakakita na kayo ng taong ayaw yung parang walang mali. Lagi gustong tama. Ayan, yan sila.
Because the drug interferes with dopamine reuptake, long-term use may alter the brain's ability to regulate dopamine activity. Other serious long-term changes to mood and mental health include auditory hallucinations. Ay, nako. Nag-hallucinate. Yung pag-hallucinate. Yung may mga nakikita na wala naman, no? Oy, oy! May nakikita. May nakikitang wala naman. Ay, si Pastor Kibuloy nasa KOJC. Ay, si Pastor Kibuloy nasa Kingdom. Ay, si Pastor Kibuloy nasa Waxis. Magmarcha tayo doon. Ganun ba? Ganun ba, Atty. Roque? Yung may nakikita kong ano-ano? Kaya may nagja-jogging sa tapat ng KOJC. Nako, delikado. Delikado. Kaya pala, nag-hallucinate. Nako, delikado. Delikado. Ay. Mga guni-guni. Ayun, nagkakaguni-guni, hallucination yun. Parang ilulusubi ng Pilipinas ang China. Nako! Diba? Parang yung... Hindi lang yan. Huwag na tayo magpakalayo-layo. Parang susugurin na ang Davao. Uy, nag-hallucinate. Praning. Ang tawag dyan sa Tagalog, praning. Seminay, talagang baka pinababagsak ang gobyerno. Ano pa? Restlessness. Ayun, hindi Yung mapakali. restlessness, hindi matahimik. Restless, ganon, restless. Restless ba yung ganyan-ganyan? Oo, So, hindi mapakali. Parang kiti-kiti. Oo. Ano yan? Hindi makatulog din. Hindi rin makatulog. So, malaki na yung eye Di bags. na makatulog. Di pa makakain. Naka, hindi pala sa pag-ibig ang ibig sabihin niyang kanta na yan. Ngayon ko lang na-realize. Totoo ha? Oo, ayaw magkakakain ng iba. Yung iba ha? Pero iba ata ang tama ng coke eh. Paranoia. Ayun na nga, pagkapraning. Yan ang pinakamalaking epekto dyan, pagkapraning. At napakatindi po na epekto. May pagkapraning. Mayroon akong kapitbahay niyan, coach, bugbog sarado yung kinakasama niyang babae. Araw-araw binubog. Alam nyo, eto, payo ko doon. Kung may asawa kayong adik, wala ka na magagawa dyan. Ha? Stay married as soon as possible as you can. Pero kung kayo ay papasok sa isang relasyon at adik, naku, it's either bugbog sarado ka or dalawa kayo magiging adik. At pupusta ako sa inyo, pag kayong dalawa naging adik, anak nyo magiging adik. Ito ng pagpapraning kapag ikaw ay gagawa ng desisyon. Gagamit ka ng dahas, miski hindi kinakailangan dahil ikaw ay naging praning. Ano ba? Psychosis. Ayun na yun, yung kabaliwan. Mental condition where a person... May sinasabi dito si Maricel Daligdig. No need for OBP for drug test. Oh, wag ka na daw. Wag ka na daw magpa-drug test. Vice President Sara. Ayan. Sabi niya ni Maricel, kayo nang sumagot sa kanya. loses touch with reality. Yun. Wala na. Nasa ibang mundo. Ibang mundo. Wala na sa realidad. Para sa kanya, Davao. I hate Davao. I hate KOJC. I hate SMNI. Ayaw ko sa Davao. ganyan. Wala na siya sa realidad. May sariling mundo. Okay? Tsaka malaki ng epekto talaga nito sa utak ng tao. Ang sabi, Hindi, pero ako, may tanong ako, Admar. Pakitanong mo sa mga friends. Yung walang utak, adik ba yun? Hindi, may epekto kasi sa utak. Paano yung walang utak? Hindi. Mamaya, magkikita tayo. Pakisagot ako, Admar. Ha? dito, the effects of long-term use of drugs like cocaine can cause alteration in the following areas of brain. So nabanggit yung Ayan, masyado ng ito mga na technical. maapektuhan yung pag-iisip. Saan yan maapektuhan? Ito, basal ganglia, which makes up a key part of what researchers often call the brain's reward circuit. Overactivity in this region of the brain from long-term drug use can diminish someone's ability to derive pleasure. Ito pa, Yan na, mawawala yung sense of pleasure niya. Oo. Kasi nga yan, pag ikaw nagsimula na addicted sa cocaine, abay, napakatindi raw ng high, pero panandalian lang, so parami ng parami ang sisinghutin para makuha yung ganong klaseng high. Lahat naman na addiction ganyan eh. Kahit sa sugal, kahit sa sigarilyo, kahit sa alak. Kasi nag-a-adapt yung katawan. Ang katawan natin parang computer. Mag-a-adapt yan sa ginagawa mo. So kung gusto mo yung ma-maintain yung tama, kailangan i-increase mo yun. Kasi otherwise, wala ka ng
Kaya pansinin niyo ang tao walang contentment. Ang taong hindi kayang kontrolin ang sarili, walang bait sa sarili. That's the test of character. Yung paano mo kokontrolin yung sarili mo kasi tumataas ang dosage mo. Kahit sa pagbili ng motor, kahit pagbili ng kotse, kahit paggastos mo, kahit sa pagsusugal mo, kahit sa pag-a-addict mo, lahat po tataas ang iyong dosage. Pag ikaw wala sa control, yung dosage mo will get the best of you. Kaya nga mayroong ginasabing contentment. Pero the best payong mabibigay ko, wag mo nang simulan. Kasi you cannot, iilan lang po ang nakarecover sa drug addiction. Iilan lang po. The extended amygdala, which is involved in... Ang hirap naman i-translate yan. Ikaw talaga, palagi mo yun nga, binibigyan ng masyadong problema. scientific. Ha? Pero ito, Kaya mo yan, attorney. Minsan, pinapahigh blood mo ako, tapos ngayon, anekdala. Paano naman ang Tagalog niya? Anekdala na yan. pero ito yung may explanation. Ito natatawa ko. Sabi ni Danilo, kung si Pulong tatulang ayaw ipakita dahil malalantad kung sino siya. Pambihira! Hindi, nababasa ko rin yan. Isa pa yan sa gusto kong itakil. Alam nyo kung bakit? Kung gaano kabobo itong mga bashers. Dapat din daw ipagbawal sa mga politiko, sa mga kakandidato yung may tattoo. Ganyan. Adik ba kayo? Ano ba yung mga naiisip nyong suggestion? Pag may tattoo, balasubas? Ang dami kong kakilala, buong pamilya, adik, walang tattoo. Saan ka? Doon sa buong pamilya may tattoo? Na maayos? Hindi nagpapasahan ng asawa, na hindi nagbubugbugan. Wala tayong pinapatukuyan, ha? Pero ganyan po sila eh. I mean, may mga kilala tayong adik. Nagpapasahan sila ng asawa. Type nyo? Walang tattoo to, ha? Full family walang tattoo. Type nyo. I mean, addict ba kayo? Kung ano-ano naiisip nyong ano? Ano naiisip nyo? Ano naiisip-isip nyo? Ang bihira kayo.